And like people always tell us back then when we started, like, you know, like that kind of music is a fad, so that's gonna end somehow. But then, yun yung nagring sa tenga namin, especially sa akin, na no, I'm gonna do something about it. Bawat banda ay may kwento, paano nagsimula at paano nila naabot ang tagumpay. Ating balik-tanawin ang kwento ng isa sa pinakamahusay na banda sa Pilipinas. Yan ay ang Slapshot. Ayon kay Jerry Basco, nabuo ang bandang Slapshot noong kasagsagan ng Club Dread. Si Lina Dela at Lian Ansing ay unang nagkakilala sa UP Diliman. At sa Club Dread naman nila nakilala sina Jerry Basco at Che Evora na sa panahong iyon ay may sariling banda din. Nagkakasabay silang tumugtog sa Club Dread. Kinalaunan ay naisipan nilang magsama bilang isang grupo. Nagkataon naman na umuwi ng Pilipinas ang pinsan ni Jerry Basco, yan ay si Jamir Garcia. Ito'y kanilang inibitahan upang maging bukalista sa kanilang binubuong banda at pumayag naman ito at nabuo na nga ang bandang Slapshot. Ang naging kauna-unahang gig nila bilang Slapshot ay nangyayari noong Valentine's Day ng taong 1997 sa UP Fair. Ayon kay Jamir, pinagsabay niya ang pag-aaral, pagbabanda at pagtatrabaho bilang isang mekaniko sa isang auto shop sa Cubao. Pero napagtanto niya na hindi niya kaya pagsabayin ang mga ito kaya nagdesisyon siya na maging full-time vocalist ng Slapshot. Kwento ni Jamir ay sumali sila sa isang Battle of the Bands ng RJ Jam at may napanalunan silang kagamitan. Binenta nila ito at nakalikom sila ng 6,000. Nagdesisyon sila na gamitin ang nalikom na pera upang makapag-record na kanilang demo para isubmit sa mga recording companies. Lumapit si Jamir kay Angie Rosul, isang music producer at sound engineer. Ngunit ang 6,000 na hawak nila ay hindi sapat upang makapag-record ng 3 demo tracks. Pero buti na lang at pumayag ang naturang producer sa isang kondisyon na gagawin lamang nila ito sa free time nito. Naging matagumpay ang pag-record ng kanilang demo at pagkatapos ay sinabit nila ito sa mga recording companies. Pero sa kasamang palad, lahat ay hindi sila kinuha. Sa Enyo 107 dati ay may isang programa kung saan tinutugtog ang mga musika ng mga bandang hindi nakakuha ng kontrata. Yan ay ang programa ni Frances Bru Reyes na may pamagat na In The Raw. Dito ay pinatugtog ang kanta nilang Evil Clown. Sila nabigo kasi naging number 2 ito sa Midnight Countdown ng naturang programa at dito na nga bumukas ang mga oportunidad sa kanila. Ayon sa kwento nila, lahat ng label na pinasahan nila noon na tumalikod sa kanila ay biglang pumalik at kukunin daw sila. Pero tinanggihan nila ang mga ito. Pinili nila ang EMI dahil ito lang ang kumpanya na hindi nila binigyan ng demo at ramdam nila na ito ang tunay na naniniwala sa kanilang musika. Nakapag-release sila ng kanilang debut album na may pamagat ng 4th Degree Burn noong 1999 at nasundan pa ng ilang album. Naging matagumpay ang mga ito lalo na ang kanilang pangatlong album na may pamagat na Project 11-41. Naging nominado sila bilang Band of the Year sa NU 107 Rock Awards noong 2001 at 2002 at noong 2003 ay nanomina bilang Best Artist ng MTV Asia. At ang kanilang bassist na si Lina Dela ay naging Bassist of the Year noong 2001 sa NU 107 Rock Awards. At taong 2007, ang Slapshot ay nag-release ng second compilation album, Recollection. Koleksyon ng kanilang mga hits, kasama dyan ang new track na may pamagat na Sigaw. At taong 2008, naging Pinoy Pride ang bandang Slapshot. Kasi sila ay naimbitang mag-perform sa Dubai Desert Rock Festival. Sila ang kauna-unahang Filipino at Asian artist na maging parte ng isang pinaka-presteryosong annual rock event sa Middle East. Nakasama nila mag-perform sa naturang event ang mga sikat na banda international tulad ng Korn, Killswitch Engage, Velvet Revolver, As I Lay Dying. Si
Si Jamil Garcia at Lian Ansing ay sumali kasamang iba pang musikero mula Malaysia, Thailand at Singapore upang mag-perform bilang Project Ear. East Asian Revolution, isang supergroup na nagpapakita ng mga talento mula sa riyon. Sila ay nagkaroon ng production numbers sa ika-6 na MTV Asia Awards, kung saan sila ay tumugtog ng isang medley ng mga kanta sa 5 modernong genre na kasama ang Filipino lyrics. Dahil sa kanilang mga tagumpay, ang Slapshot ay naging highest paid rock metal band sa Pilipinas. Sila ay naging headliner at brand ambassador ng longest rock band competition sa bansa. Yan ang Red Horse Beer Pambansang Music Laban. Sila ay naging endorser ng mga sikat na brand. May 10, 2020, nag-release ng isang single na may pamagat Sana Paggising, isang kanta ng pag-asa sa gitna ng pandemya. At noong August 29, 2020, nag-release ng isang cover version ng kanta ni Sylvia Latorre, sikat na kantang Kundima na may pamagat na Karinyosa. At Oktubre sa kaparehong taon, si Lina Dela ay nag-anunsyo sa publiko na sila ay disbanda. At sa kasunod na buwan, si Jamil Garcia ay natagpuang wala ng buhay sa kanilang bahay.